Good day mga boss, so meron pa ako dito ang gagawin Tecno Camon 20 Pro 5G at ang problem po nito ay no power, dead boot and not charging po. So galing pa nga po pala ito mga boss ng Las Piñas at pinadala po dito sa aming shop. So thank you sir for trusting our service, nandito na po ang unit nyo. At syempre ang solution po natin ito ay IB hardware. Common issue na po ito ng ganitong unit, napakarami na po talaga ang namamatayan at nasisiraan ng ganitong Tecno Camon 20 Pro 5G. So dahil nga po ito sa lakas ng init, overuse, ginagamit na ka-charge at syempre yung mga mahilig mag-games, yun ang madalas nakaka-encounter ng ganitong issue. At syempre sa may mga ganitong model naman po, hindi lang sa Tecno, ay common problem na po talaga ngayon ang pag-deadboot ng mga unit, hindi lang dito sa Tecno na to. So halos lahat po ng gaming phone ngayon ay namamatay po dahil nga yan sa lakas ng init. At ang solution dito ay be hardware, kaya kailangan talaga natin i-disassembly or baklasin ang board nito upang i-hardware po natin. So kagaya ng mga lagi namin ginagawa ng mga deadboot, so same solution pa rin po ang gagawin dito. Ito po ay CPU and RAM rebolling lang po. So ibig sabihin hindi po tayo dito magpapalit ng mga pyesa, tayo pa magre-rebol lang. At yan, nakikita nyo sa video, natanggal ko na po dito ang RAM at after nyan ay CPU naman po. So ito nga po pala ay dalawang chips or dalawang IC, nakapatong po yung RAM sa CPU. At yan, ito po yung CPU, natanggal ko na po ito. So panoorin nyo po ang video kung paano po namin nare-repair or pinipix ang ganitong issue, dahil napakarami na po talagang nasisiraan ng mga ganitong unit. Hindi lang ganitong mga Tecno, kahit sa mga Xiaomi, iPhone, Samsung, puro ganitong mga sira, puro mga deadboot nga po pala. At sa mga nagtatanong nga po kung may mabubura ditong file, so wala pong mabuburang files dito, nandito pa rin yung mga picture, contacts, videos, or any private files, documents ay wala po ditong mabubura dahil gaya ng sabi ko, hardware solution po ito at hindi po ito software. So kapag nag-software naman po kasi, yun yung mabubura. So hindi naman tayo magsa-software at hindi rin po tayo mag-reset dahil hardware problem ito. So pag sinabing hardware, hindi natin kailangan na mag-program or mag-hard reset. Sa mga nagtatanong nga po pala, minsan kasi may nagtanong sa amin, bakit daw namin pinapakita yung mga ginagawa namin sa ganitong issue or pinapakita namin ang solution. So dito sa video talagang pinapakita na namin kung ano ang solution dito sa ganitong problema at kung ano po ang ginagawa namin sa mga ganitong deadboot. Dahil nga po bago pa kayo pumunta sa aming shop or bago nyo po ipadala ang inyong mga unit sa aming shop, may idea na po kayo kung ano ang aming gagawin dito or kung anong solution na gagawin. So nakikita nyo sa video kung ano yung procedure. Doon magkaka-idea na po kayo na talagang bubuksan ang unit po ninyo. At syempre, kapag pumunta kayo sa aming shop, mag-walk-in po kayo, gagawin po namin ang unit sa harapan po ninyo mismo para nakikita po ninyo kung paano namin ginagawa ang unit na to. So harap-harapan po, doon namin nire-repair yung cellphone para nakikita nyo po at nagkakaroon din po kayo ng idea in case na dumating yung araw na gusto nyo po mag-DIY sa sarili ng unit, at least may idea na po kayo kung ano yung gagawin. At dito sa video, makikita nyo na po kung ano yung solution, ano yung step by step na gagawin. So kailangan nyo na lang bumili ng inyong mga tools, gamit sa pagre-repair nito. At kapag meron na po, pwede nyo na umpisa ng pagre-repair po ninyo. Pwede kayo mag-DIY, pero syempre be careful lang po kayo sa pagre-repair ng mga unit. Lalo na sa ganitong procedure, hindi po ito madali. Mukha lang ito madali dito sa video dahil nakikita po ninyo. Pero sa actual po, medyo mahirap po talaga ito gawin. At syempre, kailangan ng doble at tripling ingat dito. At ang mga ginagamit kasi na heat dito, kagaya ng paggamit ng hot air, hindi po pare-pareho. Kailangan doble ingat dahil hindi po pwedeng sobrang init ang pag-heat ng hot air dito at hindi rin pwedeng sobrang lamig kasi mahihilaw po ito at hindi nyo mabubunot ang maayos or mailalapat ang paggawa nito. At syempre, kapag sobrang init nyo sa paggamit ng hot air, sigurado po mag-overheat ang CPU or mag-high current. And then kapag nag-high current ang CPU or na-overheat nyo na po sa hot air, hindi na po ito mabubuhay, magiging palyado na po. At kapag pumalya ng CPU, hindi na po ito magagawa pa, so useless po. Kaya doble ingat sa mga gusto mag-try or gusto mag-DIY o sa mga gusto sumubok pa lang nito, lalo sa mga first timer. So ingat-ingat lang po kayo, kailangan aralin nyo po ng mabuti. So kami naman po, itong mga solution na to, itong procedure na to, kabisado na namin dahil napakarami na po namin ginagawa nito at halos araw-araw po ganito talagang ginagawa namin, puro mga CPU and RAM rebolling po. Dahil ngayon sasabi ko na napakarami na pong namamatayan or nade-deadboot ng mga unit ngayon. Hindi lang sa mga ganitong Tecno at syempre karamihan po ng deadboot
ang solution ay puro RAM reballing po talaga. So kung pansin nyo po sa aming mga tutorial, pansin nyo po sa aming mga video, halos pare-pareho ang aming solution na ginagawa dahil doon lang po talaga tumatama ang pagiging deadboot ng mga unit ngayon. Maliban na lang po kung grounded, kasi pag grounded, isa-isahin nyo po talaga ang pyesa kung saan tinamaan at kung water damage naman. So pag ganitong issue naman, bago naman namin po ito gawin, ay chine-check na po namin dito sa aming schematics, sa aming tester at sa aming mga power supply kung talagang CPU yung tinamaan. So hindi naman namin ito re-repair ng basta na lang kami gagawa ng pyesa. So may proper troubleshooting kami dito para matrace agad namin kung ano talaga yung eksaktong problem nito. So based sa mga encounter namin, puro talaga CPU and RAM reballing po. At o nga po pala, sa mga gusto magpagawa dyan, pwede po kayong mag-walk-in sa aming shop. Pwede nyo po yan hintayin at panoorin habang ginagawa po namin. Punta lang po kayo sa aming shop. Pwede kayo mag-PM sa aming page para makapagbigay po kami ng exact details kung saan po kayo pupunta or kung anong address namin. At syempre, yung address naman namin ay nakalagay po sa aming Facebook page. Pwede nyo po dun basahin. Lagi po nandun sa lahat ng post namin, naka-attach po ang aming exact address. At sa mga malalayo naman, kagaya ng provinces, kagaya nito, pwede nyo po yan ipadala sa aming shop via LBC po. PM lang kayo sa amin, magsisend kami ng details or address kung saan nyo po ipapadala. At syempre, kung kayo Metro Manila at ayaw nyo naman po mag-walk-in, pwede nyo rin ipadala sa amin via Lalamo po. Basta mag-PM lang po kayo sa amin. At ang aming mga tutorial nga po pala, mga ma'am and sir, ay naka-upload po sa aming YouTube channel na Gadget Site, TikTok account, and Facebook. Pero mas madalas, lahat ng mga full tutorial namin ay naka-upload po sa aming YouTube channel. So doon po, pwede nyo po kami doon i-subscribe, i-follow, para lagi po kayong updated sa mga unit na ginagawa po namin. At syempre, para magka-idea na rin po kayo in case gusto nyo pong gawin ang sarili nyong unit, meron na po kayong pagbabasihan or susundang procedure po para mapabilis po yon. So doble ingat nga lang po talaga kapag kayo ay mga first timer or mag-uumpisa pa lang. So ganun talaga, mahirap kapag first timer pa lang. Pero syempre sa katagalan, pwede nyo rin yan ma-perfect na po. So ito na po yung video natin. Nilalapat ko na po dito ang CPU. So be careful nga po pala kayo dito sa paglapag ng CPU dahil hindi parehos ang init ng paglapag at pagbunot ng pyesa. So dito ay dapat tansyado nyo na po dito talaga ang paggamit ng hot air nyo. Hindi pwedeng sumobra para hindi ma-overheat ang mga pyesa po. And then ito naman po ay nilalagay ko ng kanyang RAM kasi nakapatong po yung RAM sa CPU. Then after po nyan, mailapat natin yung RAM, papalamigin na natin yung motherboard na yan at syempre pwede na natin i-testing. So yan, dahan-dahan lang po tayo dito sa paglapat ng RAM na to at tansyado natin lahat ng galaw natin. Kasi konting maling galaw, pwedeng hindi po pumunta sa alignment ang kanyang mga chips. So pag hindi po yan lumapat o tumugma dyan sa board, hindi po yan mabubuhay. So yan, tapos na natin na ilapat ang RAM ng CPU. Palamigin na po natin gamit itong mini fan na to. So ayan, kita po niyo, nilagyan ko na ng mini fan upang lumamig. After po nyan, kapag malamig niya, so i-testing na po natin yan at ibabalik natin sa kanyang middle frame. Yan na po natin, tanggalin na natin dito sa PCB holder na to. So ayan po ang kanyang motherboard. Pansin po ninyo, wala tayong pinalitan kasi nag-rebol lang naman po tayo. Then ayan, ilagay na po natin sa kanyang middle frame upang matesting na po natin kung success ba ang ating pagre-report ng CPU and RAM nito sa pagre-rebol natin. Yan, testing natin. Kabit natin lahat ng flex. Then ito na, charge natin kung talaga mag-on. And then yan, nabuhay na po, nagpakita ng charger. At yun, may laman nga ang battery nito. So direct on na po natin. Dahil meron naman pong laman ang kanyang battery. Yan, nakita po natin ang Tecno na naglogo na po. Ibig sabihin 100% ay nagawa na po natin ng maayos ang cellphone na to, ang Tecno na to. Then 100% ay buhay na po ito. So yun lang mga ma'am and sir, for today's video, Tecno Camon 20 Pro 5G, deadboot problem, no power or not charging, repair successfully. So yun lang po mga ma'am, thank you and good day.